Hello guys, good morning. Hamoto here. And for today's video, um, pag-usapan na natin yung karanasan ko sa PCX 160 CBS version 2024. Minor issue lang naman. At ang una ko pong naranasan ito is yung pinakauna talaga nakita ko sa kanya is yung foot peg. Foot peg, I mean. At hindi naman siya masyadong pero eh, medyo kami lang yung may kasalanan kasi hinatak namin bigla tapos nagkaroon ng bengkong dun sa ano pero nagagamit pa rin naman kahit papaano pero paparepair na lang namin ito. Ah, next pala is yung niya, set lock. Yung minsan talaga nakakahassle kasi na-stuck ka na mga ilang minuto dun sa sa kakasaradong set lock. Hindi ko pa nakuha kung anong dahilan bakit bigla siyang nagla-lock. Nakakatakot minsan. Tas, na-stuck ako dun sa tagal ito isara. Tas, alam mo na, may ORCR doon nakasiksik sa bag na nilagay ko. Tas, nagulat lang talaga ako na parang ba't ayaw magsara. Pero at the same time, kumuha ko ng isang screw. Tas, sinikwat ko siya dun sa ilalim. Tsaka saka pa nag-trigger yung mechanism niya doon. Saka minsan din, pag nag-lock siya, dinidiinan ko lang yung masyado yung yung push doon, yung button ng para mag-open. Kasi minsan pag na-half mo siya, yung pala yung dahilan na hindi magti-trigger agad yung niya. At nag-stuck lang siya doon. Yun lang naman, yung issue, maliit lang naman. Tapos yung sa speedometer niya, advice ko lang sa inyo, lalo pag bago pa yung unit. Kasi nung unang araw, pangalawang araw niya, nagpa-washing agad ako doon sa Kasi di ko pala napansin, napaka pala nung speedometer niya doon, yung panel niya. Ang bilis magasgas guys, pati yung niya, pati yung visor din niya, yung original na stock na visor niya, nako, maano siya, madaling magasgas. Kaya ingatan niyo. Advice ko sa inyo, bilhan niyo na lang ng ng screen protector, yung protector yung niya, speedometer. At walang daan na to papunta tong Alfonso. May OBR ako niyan. With my OBR, gala kami. Balik tayo sa topic. Sabi nila dun sa mga social media, sa like Facebook and YouTube, mahina daw humatak. Well, siguro kung gusto mo talaga yung mahatak mo to, okay, gumamit ka ng 400 to 600 cc, di ba? Para ka matilapon sa gusto mo na talaga ng hatak. Ito naman is 160 cc lang, lower cc lang naman to. Pero I'm sure hindi ka magsisisi kung ito ang kukuhanin. Wala problema sa overtaking, kahit may OVR, naranasan ko na naligo kami sa Laguna, hot spring. Tatlo kami pag-uwi, yung anak ko, tsaka yung dalawa OBR ko, si Mrs. Wala akong problema sa wala akong problema sa overtaking. Mas gusto ko pa ngayong kargado yung motor ko kasi yung suspension na maganda, mas lalong maganda. Gumaganda lalo yung suspension. Napakaganda po ng V6 na to. Sa speed niya, saka sa Newton meter, hindi ka talaga bibibitin. Ewan ko lang ba't marami nagsasabi na mahina daw umakyat. Sa akin kasi hindi ako yung taong gustong hatak agad na kailangan 10 seconds, nandun na ako sa 60, or 5 seconds, nandun ako sa 60, di ba? Sakto lang. Ekonomiya tayo. Mahirap na, mahal ang gas. Diba? At sa tungkol naman sa gas consumption nito, wala naman ako problema sa gas consumption. Sobrang tipid din niya. Pinaka-tipid kong biyahe is 45.2 sa meter niya. At napakatipid nun.
Pero kung magwalwal mode ka rin, ayun din, medyo malakas din siya. Pero masisiyahan ka talaga. Lahat ng gusto mo, maibibigay niya sa'yo. Lahat ng gusto mong lakas, speed, hatak. Huwag mo lang siyang ano, ako kasi nakikinig ako sa makina eh. Diba nagpapatakbo ako, dahan-dahan lang, pinapakinggan ko lang, sinasabayan ko lang ang tunog niya sa accelerator ko. Kaya pag gusto ko ng mabilis na, pinapakinggan ko na yung engine niya. Ayun, bibigay niya talaga, bibigay niya sa'yo yung gusto mo. Hindi ka talaga mabibitin. Sa wheelbase naman, yung seat height niya sa ano, ah, yun ang ano lang kasi ano, galing ako sa ano sa maliit na motor 110cc. Kaya si ano, Legend Dari Smash. Like, mas mababa siguro yun. Hindi naman yung sumasabit eh. Lalo na ito eh, medyo mataas-taas siguro to. Wala naman akong ano. Tsaka ang pinakamaganda talaga nito is yung seat comfort niya. Sobrang ganda talaga. Kahit tatlo kayo, dalawa yung OBR mo, isa yung OBR, or ako lang mag-isa, napaka-smooth ng ano. Lalo pag dumaan ka sa mga espalto, katulad nitong mga daan na to, espalto, nako. Lalo pag walang lubak, nako, inaantok ka magmaniho. Ito ang pinaka-labis talaga. Hindi ka magsisisi. Walang alog, walang shake ng ano, manobela, yung gulong. Sakto lang talaga yung gulong. Ang laki ng gulong, hindi ka matatakot kahit malubak ka. At saka yung shock niya, sa bigat ko na 90 plus kilos, napakasarap talaga niyang sakyan. Napaka-comfort sa seat. Pero hindi natin maiiwasan pag nakaupo tayo na matagal, umiinit talaga. Pero ito, hindi siya ganoon katulad nung dati ko na sobrang liit ng motor ko na. Sobrang init sa puwet. Pero ito, sobrang comfort naman ang binibigay sa'yo. Hindi ka magsisisi talaga. At ano talaga yung gusto ko talaga, mahilig ko sa mabilis. Like Raider. Kaso, malaki na ako eh. Maliit lang yung upuan ng Raider. Sa ano sana, sa isa pa yung maganda din. Yun ang choices ko. Hindi yung ano, yung sa Yamaha. Ang ganda din nun. Yamaha Aerox at saka yung Yamaha ano, yung manual nila. Ang ganda. Pero at the end, ito pa rin yung napili ko. Sobrang ganda talaga. Hindi ako nagsisisi, wala akong pinagsisisihan. So far, wala akong issue sa engine, sa panggilid pala, isa pa yun. Yung marami sinasabi, bago pa lang daw yung motor nila, kumakalansing na, maingay na raw, yung panggilid. Hindi. Ganito yan. Bago pa talaga yung motor niyo, ano yan, dapat wina-warm up nyo muna bago kayo bumiyahe. Wina-warm up nyo muna, hindi nyo muna diretsong piga, kakasampa nyo lang, piga agad. Kahit 3 to 5 minutes, bago pa yan eh. Tulad lang ng parang naliligaw ka, di ba? Sa una, dapat alagaan mo talaga, parang, hello, hi, ganito, text dito, call dito, di ba? Lahat ng oras at mata mo nandun sa kanya. Ganun dapat, pagbago pa. Huwag yung ano, abusuhin. Parang tao lang din yan. Tsaka sa, ano, oil, huwag yung pabayaan yan. Especially talaga yung mga oil niya, yung mga cooling system niya. Huwag yung pabayaan. At matanong nyo pala, bago lang akong rider ng scooter. Pero ina-apply ko yung natutunan ko. Like manual and semi-automatic dito. At wala namang pagkakaiba. At 20 years na rin ako nagda-drive ng motor. Simula na siguro 21 years gano'n. Kaya may experience na rin ako. Kaya yun ang mga nakikita ko sa social media na may hinamatak, dito, wala yan.
Dapat depende yan sa pag, ano ng motor. At hanggang dito na pala ako guys. Salamat sa panonood at sa sunod na ulit na video. Salamat po. Magandang umaga.